Okay. Amen. Kalawin kakabsat, pagkablawat tinagan niya ako iti kagundaway. Kapo iti kinaimpag nakat at tunay tayo manin nga may tayo kanya na. Kat usasatin nyo man pagkatan mo na natin at streaming tayo iti kagundaway. Kaya mati ako niya ako so nati bigay tanda niya tayo mga kanayon. Kalawin kakabsat, kaya sa mga kararas. Ako may tanong kung may tayo mga kanayon na manabiyag ni. Kapag si kalayan ko Diyos, karong pa'y kumamita ang kanilay tayo wama. Kat ama na tinanamin bigan niya ito gundaway iti talay kikin ko wapoy. Dato bigan katibiyag biyolog ka. Tanda ka di wapo na mapaisong na ka wapoy iti gundaway. When o Lord God, sa mga wapo takting na itong galbay sa kanami. Si ko wapo ti magyarap sa Holy Spirit itong galbay sa kanami wapo. Takting iti gundaway. At dati na nga balay ni daramin kayo. Rapag yaman ang mga nakin ka. Kapit na ng mga Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. They sing the song of pure heart. God is looking a pure heart. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, we prepare our heart to serve you. That's what I long for. A heart that follows hard after thee.
Him mighty in this place, Lord Jesus. Hallelujah. Praise Him, praise Him. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Yes. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. We love the Lord and lift Him up and sing. Praise His to our
continue, Father God, to saturate our hearts, O Lord God, as we listen to your word today, O Lord God. We are ready, Lord God, to be blessed, and we are also ready, O Lord God, to be rebuked today if you want us, O Lord God, to be rebuked today, Lord. Awatin mi ako nga si Ayan. Ken si Aamos ako lagi ito yung rebuke. Whether rebuke, when no pa nakaisuro, when no pa nakabendisyon ako itibiyag ni. Katulungan na kami ako nga mangyap na lagi ito ako itibiyag. Magyaman kami muna ikan ka. Tutuloy ako nga makikaada ka ako kaya ito nga aramid mi. Mamati kami ako nga hangkapay ako nga nagpas itibiyag ni. Thank you, Lord, and I expect great things from you today. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen and amen. Isang malakas na palakpakan sa Lord ng mga kapatid. Amen. Isang kalaman ko, nagpagkanak po ba tayo kanina? Hindi pa, tatayo tayo lahat. Tatayo tayo lahat. Kumaway ka or umarakop ka when umalamano ka, itili mga tao at sabihin mo, I'm glad that you are here today. I'm glad you are here. I want to say, my love. I'm glad you are all here, my dear brethren. Amen. God is so good. Amen. 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 Thank you, music team, for leading us for our praise and worship today. It was awesome. The presence of God is so awesome in this place. Amen. Are we all blessed? Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Amen. I'm glad you are all here. Ket madaydayaw iti apo kakabsat dahil hanlaeng dumakdakkel tayo iti na espirituan ngem dumakdakkel tayo pa iti bilang. Amen. Ket dayaw iti apo tahang nga makmaksayan iti bilang tayo ngem ket wanay nayhunan. Amen. Amen. Okay, are we ready? Amen. Okay. Recap lang po natin yung napag-aralan natin last Sunday po. Our title is Huwag Ka Nang Magalit. And our text is from Matthew chapter 5 verses 21 to 22. Inala tayo yung NIV kakabsat. At sabi po dito, you have heard that it was said that to people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court, and anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. And if you would remember, kakabsat, sinabi rin natin na ang command po ni Jesus is let there be no hint of anger in the last days. Sinabi rin natin from Matthew chapter 24, which is the love of many will grow cold. Amen. Salamat naman at natatandaan pa natin. Amen. Dahil ang worldliness daw po ay magiging rampant po sa mundo, kas makita tayo matitangag na makakabsat, napaka worldly dagiti tattao itan uray pay makuna nga Kristiyano ket makiay-ayon da pay laeng met iti makamundo. Lalamig ang pagmamahal nila kay Lord at lalayo ang puso nila sa Panginoon at manlalamig ang pagmamahal nila sa kapwa nila. Amen. And I also said about yung pinaka-entry point ni Satan sa ating mga puso is kapag hindi na tayo nagpapatawad. At kapag hinayaan mo yung galit ay mamuno sa puso mo. And napag-aralan din natin mga kapatid, ano ang sabi ng Bible pagdating sa anger, nalaman din natin na ang judgment para sa may galit ay parehas sa judgment ng pumapatay. I am referring sa galit nga hanga nagunget ka lang deto'y kakabsat, naununag nga galit deto'y kahit kung asawen. And sinasabi is yung mga Pharisees, memorize ninyo yung law, hindi nga kayo nag-murder, hindi nga kayo pumapatay dahil sinusunod nyo yung law, pero galit naman sila kay Jesus. So, awam lang Sir Serbina, kakabsat. Hindi nga nila ginagawa ang murder, sinusunod nga nila yung 10 Commandments, pero yung puso at isip naman nila is handang pumatay. At nagkikirse na sila sa isip-isip nila, kakabsat. And nalaman din natin that the Bible said killing is a terrible sin.
But anger is also a terrible sin. Oh, nagpintas boses ko, brother. Ajaman, mic test. Oh, di ba? Amen. Na kailangan daw ay wag nating gawin yung dalawa, yung anger at saka yung killing, kakabsat. So what was our number 1 point? Malagip yung pa'y kakabsat? Ilibrek ti dinner damdama. Number 1. Aman? Okay. We are judged when anger begins to enter your heart. And our supporting verse is in verse 22. Basa tayo tatayin, kakabsat. Nalaman din natin kung ano ang ibig sabihin ng anger. That anger is a seething and brooding bitterness against someone. And seething means extremely angry ka, pero unwilling ka to express it. Brooding means unhappy. Diyan lang. So meaning, kakabsat, anger is extremely angry ka, but unwilling to express it, and you have the unhappy feeling of bitterness against someone. Naala, kakabsat? Anger also means to provoke or enrage and become exasperated or intensely irritated. Yung marinig mo pa lang yung pangalan niya or yung boses niya ay irita ka na. Kasi iti exasperated, kakabsat. And kung ang akala natin that anger is the most expressed emotion, hindi po. Okay? It is a suppressed emotion. Siya po yung mas na itatago, mailimang tayo, kakabsat, mas hindi pinapakita, hanggang sa isang araw ay sumasabog na lang siya. Anger is a dangerous emotion that always threatens to leap out of control. And anger po is leading to violence. Pag galit ka, di ba, magva-violence ka kaya, magva-violence ka kaya, leading to emotional hurt, niya pa ay leading to increased mental stress, and anger leads to spiritual damage, kakabsat. At sinabi ko rin noon na pwede naman na hindi natin papasukin yung galit. Kaso ang problema ay hinahayaan natin. Normal lang matkit di DJ magalit, kakabsat. Kasi napadasan tayo di mga maliliit na offense ba na pwede naman nating isang tabi na lang. Kaso pinapasok natin tapos pinalpalamot tayo di panunot tayo. Iso ti pinakpakan tayo, binusbusog tayo, so di makdakkel. Ingana nga na pa di puso tayo, rimwari jingiwat tayo, kakabsat. So di yan. Tapos, may disclaimer din ako last Sunday, kakabsat nga kunak, nga don't get me wrong, kasi hindi ko po sinasabi na anger is as bad as murder. Kasi ayoko po na magkaroon kayo ng floating question or magkaroon kayo ng confusion. Ang sinasabi po natin is yung murder at anger ay pareho po na may judgment. Parehas yon na kinokondem ng Lord. Naala tayo, kakabsat? Nuhaan, ulitik manin. Naala tayo? Amen. Bakit ko po sinabi? Kasi hindi ka nga pumatay, pero galit na galit ka naman sa kapwa mo. Imbaga ni Manang Tatay Pay DJ, kakabsa di Sunday School tayo. Same judgment yung ipapataw sa'yo. May judgment po sa anger na binubuo mo sa puso mo, at yung anger na hindi nakakalimot. 30 years matlangan, hindi mo pa inalipatan, hindi inaramid na kanya, kasi yung may judgment po yung hindi nagpapatawad. At may judgment din sa anger na naghahanap ng paraan para gumanti. And what was our point number 2? We are judged when anger begins to spill out from our mouth. Our verse is in verse 22. Okay? At sinabi ko rin po nung nakaraan na malalaman natin na galit ka, depende yan sa tabas ng mga bibig natin. Amen? Ang galit ay hindi pwedeng matago forever dahil lalabas at lalabas yan. At ang una niyang lalabasan ay ang ating mga bibig. Okay? Nalaman din natin yung ibig sabihin ng word na raka. Na kapag sinabi natin ang word na raka sa isang tao ay parang sinasabi natin na empty-headed siya, brainless siya, or idiot siya. At nalaman din natin ano ibig sabihin ng fool. Ang fool daw ay kapag po sinabi mo sa kapwa mo ay parang sinasabi mo sa kanya na siya ay ulol, siya ay tangia or BOBO. Na sa panahon ni Jesus, ang raka at fool, it is a big insult po at pwede kang makasuhan noong panahon na yon, kakabsat. Kasi po, makunkuna nga libel DJ. At pag sinabi natin, kakabsat, na libel, mabalinda ka nga iturong ije Sanhedrin, wano ije korte. Tapos sasabihin natin na wala kang galit, pero tignan natin yung lumalabas sa mga bibig natin. Amen?
Amen. Baka kasi nasabi natin na din natin yung mga salita na yan, kakabsat. At hindi mo rin pwedeng sabihin na pinatawad mo na siya, pero ang pangit-pangit naman ng lumalabas sa mga bibig natin. Nagigets, kakabsat? Anger will ultimately lead to murder, murder sa spirit, sa emotion, sa mental, at soon sa physical. Lastly, kakabsat, culturally speaking po, pag sinabihan daw ng raka ang isang tao noon is answerable sa court or sa Sanhedrin. Pwede tayong kasuhan kung nagtatayan, kakabsat, mapapakulong tayo. And yung fire of hell po na sinasabi po dyan sa Greek word is good. Gehenna. Amen. We're in a place of fiery torment for those who are cursed forever. And to wrap up po yung napag-aralan natin, ang sinasabi ko po dito is kapag ininsulto mo yung kapatid mo at kapag hindi ka nagpapatawad at kapag hindi ka humingi ng tawad, vice versa, kakabsat, you are in danger of the fire of hell. That's the judgment po, kakabsat. Ikaw ba gusto mong tanungin ka ni Jesus na, anak, bakit mo naman sinumpa yung kapatid mo? Haan, digamin, kakabsat. Ayaw natin yan. Okay, so let's continue. Now, what shall we do? Anong pwede kong gawin, Ate Joy? I don't want judgment sana. I don't want anger to enter in my heart, Ate Joy. Ano po yung pwede natin gawin? Na gusto ko yung salitang lalabas sa bibig ko ay puro kabutihan lang, puro praises, walang insult, walang curses towards my brother or my sister. What shall we do? Ituloy tayo yung verse, kakabsat. Diba? Chapter tayo, Matthew chapter 5 verses 21 to 22. Ituloy tayo, kakabsat, agpababa tayo. Verse 23 and 24. Ada dita, brother? Next. That's it. Makibasa kayo dyan, kakabsat. Verse 23, therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and reconcile to them, then come and offer your gift. Amen. I-recap tayo, kakabsat, bago ko i-proceed yung point. Ano yung sabi ng Bible, kakabsat? Therefore, if you are offering your gift at the altar, and remember, no kano malagip tayo, kakabsat, ibati tayo, dagiti, offering tayo. So ngayon, babantayan natin yung mga puso natin, babantayan natin yung mga isip natin, babantayan natin yung mga bibig natin. And para sa akin po, mga kapatid, to be free from anger, dalawa po, and then I will end. Alisto tayo lang, kakabsat. Number 1, huwag ka na magalit, so leave your gifts at the altar. And magugulat po kayo, kakabsat, pwede po ba akong mag-real talk? Ayoko kasing nagsusugarcoat eh. So real talk tayo, kakabsat. This is the first step that we should usually forget. And we are guilty of this. Many times. Leave your gifts at the altar. Nakasanayan na natin, kakabsat. We are guilty of this, na nakasanayan na natin na mag-serve, nakasanayan na natin na mag-offer kay Lord, nakasanayan na natin humarap kay God, nag-worship tayo, pero may puso, yung puso natin ang daming bagahe. Nakasanayan na natin yun, di ba, kakabsat? Guilty act. Siya ko lang ba? Nakasanayan na natin, kakabsat. Yung pupunta ka, tatayo ka sa harapan, tas mag-worship ka, tas hindi natin naaalala tong verse na to, kakabsat. Kaya din nating magtaas ng kamay, kaya din nating mag-worship, pero galit na galit tayo doon sa tao. Inis na inis tayo doon sa tao, pero nag-worship ka. Pero nagtataas ka ng kamay mo. Galit ka sa asawa mo, kasi dyan. Galit ka sa magulang mo, sa kapatid mo, sa pastor mo, galit ka. Pero alam nyo ba, ang sabi ng Bible, leave your gifts at the altar. Nakakapagtaas tayo ng kamay kahit na may galit tayo. Or may nagawa siya sa'yo na hindi mo pa mapatawad. Okay? Pero alam nyo, sabi ng verse, kakabsat, it's the other way around. Babasahin ko sa Taglish at Taglish yo, at maya di Tagalog ni Manang itatay Taglish dito at kanyak. Verse 23, at din pang kutang English. Verse 23, dito ako pinaka-rebuke, kakabsat. Verse 23. So,
kung magbibigay ka ng offering para sa Diyos sa altar, pero naalala mong may sama ng loob ang kapatid mo sa'yo, hindi ikaw yung may sama ng loob yung kapatid mo ang may sama ng loob sa'yo. Siya, meaning kakabsat, may nagawa ka. Okay? Minsan hindi mo alam, minsan naman alam mo. Okay? Tuloy tayo. May sama ng loob sa'yo, yung kapatid mo, iwanan mo muna ang offering mo sa harap ng altar at puntahan mo siya agad. So forgiveness and reconciliation, kakabsat, is a two-way process. Minsan makipag-reconcile ka, isettle mo sa heart mo yung mga nakagawa sa'yo ng mali, patawarin mo kahit hindi siya humihingi ng tawad. Dagiti tinagrigat nga rami din kakabsat, ngem isong artibilin iti apo, di ba? Kasi sinasabi ng Bible dito, yung mga nagawan mo, kasi baka meron, pabiktim lang tayo lagi kakabsat. Kasi baka bagayo kaya, kasi sinaktan dak Ate Joy pinagsawan dak iti kasi nakasaksakit ti naramid da kanyak, nakadado ti nararamid da nga madi kanyak. Pero hindi mo inaamin na ikaw naman ay may ginawa ka ding mali. Okay. So ang sinasabi ng Bible dito, bago ka magtaas-taas ng kamay mo dito, bago ka mag-worship dito, baka may nagawan ka ng mali, hingan mo muna ng sorry. Okay? Kasi puro ikaw lang, kakabsat. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-sorry ka na sa akin. Honey, mag-sorry ka na sa akin. May kiss na. Okay. Baka hindi mo alam na napadakam de, yitangan de sa ka na, nagalit sa'yo, humingi ka ng tawad. Yun pala yung mga offense na hindi natin naiisip, yung nagawa mo. Pero nakaka-worship ka. Hello, kakabsat. Alam mo, tinuturo ni Jesus yung offender at yung offended. Both. Live your gifts. Makipag-ayos ka muna sa Kanya. Amen? Kasi hindi mo alam, tayo rin ay nagkakasala sa iba. Amen? Amen? Amen. Naranasan nyo na ba yung wala ka namang ginawa pero ikaw yung nag-sorry? Sabi mo nga sa katabi mo, more of that. Go, go, go. More of that. Okay. Alam mo kung nagawa mo yan, super proud kami sa'yo. Pag ikaw yung nag-sorry nga muna, sobrang proud kami sa'yo. Sabi nga ni Manang sa akin noon nakaraan pa, sabi niya, ngam iti na-realize ko dahito ikat, numakita to isuda kat, syaktiw mo namang paguni kanya da. Kasi ti ko na may isang kakabsat. So, yeah, proud kami sa'yo kung gagawin mo yun. Amen? Sobrang proud kami na ikaw ang hihingi ng tawad kahit wala ka namang ginawa. Di ba? No daduma, ulyanin ka, hindi mo alam. Minsan insensitive ka, ganon. Na hindi mo alam, nasaktan mo na yung tao. Pero proud kami sa'yo kasi lumapit ka at humingi ka ng sorry at nakipag-reconcile ka. Alam mo, ibibless ka ni Lord. At tatanggapin ni Lord yung offering mo. Alam mo, kapag ni-reconcile mo yung sarili mo dun sa tao na may something against you, sabi niya, balik ka na dito, I'll accept your offering. Do not offer with a baggage in your heart or even a curse in your hand. Amen? Kaya wag ka na magalit. Amen? Leave your gifts at the altar. Amen? Two-way po yan pero ang pinaka-point talaga dito is yung mga nagawan mo ng mali. Okay? Kasi hindi naman natin pinaparinggan ngayon yung mga yung mga nagawan ka ng mali. Hindi sila yung kausap natin ngayon, yung mga nagawan mo ng mali. Ang inaayos kasi ni Lord ngayon, ikaw tayo, kakabsat. Ikaw na nakagawa ng mali sa ibang tao. And I believe that change will start, kakabsat, when we begin to know and understand na minsan tayo yung mali. Amen? Amen. Humility will begin and reconciliation will begin kapag ikaw nagsabi ka na, hindi, nagkamali ako. Nagkamali ako. And so, I'll settle things with you, sister, brother. Amen? Amen? Lalapitan mo na yung kapatid mo mamaya. Tatawagan mo na yung hipag mo mamaya. Amen? Yung mga magkakapatid dyan, yung mga away ng away dyan. Humingi ka na ng tawad. Amen? Hindi inusar na tagijagam gamit ko, Ate Joy. Siyak tinagatgatang dagijay. Huwag na yan, kakabsat. Settle and makipag-reconcile tayo. Amen?
Amen. Palakpakan tayo man iti Apo kakabsat. Number 2, and I'm done. Alis ko lang ko nagtata. Huwag ka na magalit. Settle matters quickly. Huwag ka na magalit. Settle matters quickly. Not a year after, but quickly. Alam nyo, marami tayong naranasan in the past. Marami akong naranasan in the past, and alam ko may mga ilan din sa inyo that we weren't able to settle things, matters quickly. That we weren't able to settle matters quickly. Kaya alam mo yon, lumaki ng lumaki yung sugat, kakabsat. Lumaki ng lumaki. Pero this verse is rebuking us, kakabsat, na wag mo nang hayaang lumaki yung matter. Settle it right away that both parties will be healed soon, kakabsat. Hindi, Ate Joy, okay lang, sasabihin naman ni Lord na lalabas at lalabas din ang katotohanan. Lalabas din ang katotohanan na mali siya at tama ako. Hindi yun yung punto dito, kakabsat. Pero there must be an intention of settling matters quickly, and that's biblical. Amen? Verse 25, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Ayun na. So again, ikaw yung binadala sa court, hindi ikaw yung nagdadala sa korte, okay? Dinadala ka na sa korte dahil may ginawa kang mali. Sabi niya, kapag may nagdemanda sa'yo, English nga, kapag may nagdemanda sa'yo, makipag-ayos ka agad bago pa makarating sa korte ang kaso nyo. Kung hindi, dadalhin kayo sa judge, ipapaaresto sa pulis at ipapakulong ka. Tandaan mo, hindi ka makakalabas hanggat hindi mo pa nababayaran ang pinakahuling barya na dapat mong bayaran. So anong ibig sabihin nito, kakabsat? Anong sinasabi ni Jesus? Settle quickly sa inyong dalawa bago ka pa i-hand over sa judge, sa officer hanggang sa mapakulong ka. Bakit? Because it is not wise to have enemies. Sino dito na buhay na gusto lagi may kaaway? Gusto ko yung may kaaway ako. Gusto ko lagi may kasigawan ako araw-araw. Wala namang ganon, di ba? Sino gusto peace of mind? Amen. Di ba kaya nga kayo nagbabakasyon sa Pilipinas kasi gusto nyo ng peace of mind? Kaya nga kayo nagpapagudpod, nagbuburakay, napay-napanay yun? Rejewel, napang kayo rejewel? Napang kayo nag-swimming pool and everything? Kaya, because you want peace of mind, di ba? Because you want peace, kaya nga kayo nag-hotel because you want peace. And that's true, kakabsa. It is not wise to have enemies. So ano ang dapat natin gawin? One should make peace as soon as possible. Because enemies are capable of doing great damage, kakabsat. So papaano? First, settle in your heart. Mag-forgive ka na sa heart mo. Pangalawa, settle it with your mouth. Kontrolin mo na to na wala kang sasabihin against doon sa person. Hindi mo na sasabihin na, alam mo kasi, may ganito kasi kami eh. May alitan kami talaga eh. Gijay ka kasi. Pero wag mo na lang sasabihin, gijay ka kasi kang bambanag kakabsat. Hindi, settle it in your mouth na wag mo nang i-broadcast sa madlang people, kakabsat. Pangatlo, settle mo sa tao. Settle mo sa heart mo, magpatawad ka. Settle mo sa bibig mo, wag mo nang ikalat, wag ka na mag-insulto, wag ka na manira. And pangatlo, settle mo doon sa tao, makipag-reconcile ka. Hindi yun, uy sis, tulungan na man tapno, ag-reconcile kami ka ni brother, ka ni sister. Amo yung kakabsat, nagawa nyo nga mag-away ng dalawa di ayusin nyo kayong dalawa. Di ba? Nakapag-usap nga kayo habang nag-aaway, di mag-uusap kayo ng mahinahon. Kasi, di ba kakabsat? Kung kaya mong isettle ng dalawa kayo, isettle nyo. Ngamnuhan kakabsat, ada kami dito. Kaya lang ti problema, gaming kakabsat kit nagpa-pridean kayo Gusto nyo yung sabon na yan Di ba? Pride. Hindi, dapat siya ang unang lumapit. Hindi, biktima ako dito. Siya ang mauna. Settle mo kayong dalawa bago pa kayo umabot sa court. And biblical po to, kakabsat, umabot sa court, sa judge, napay, at hanggang sa ipakulong ka. Amen? Amo yung kakabsat, grabe yung Bible, di ba? Nakakapagpabago siya talaga. Kaya biruin nyo, 2 years ko to bago i-preach, kakabsat. Dahil talagang sinesettle ko to sa heart ko. Okay, wag ka na magalit, Ate Joy. May mga bagay na hindi dapat pinapatagal. At yun ang pag-alaga ng galit na nagsisimula sa isang offense
na tinanggap mo, tapos naging tampo siya, hanggang sa naging bahala na nga. Tapos natago siya sa puso mo, tapos lumaki na yung galit hanggang sa naghiganti ka na. Broken relationship can hinder a person to have a relationship with God. So, if you have a problem, grievance with a friend or a family, you should resolve it as soon as possible. Amen? Ulitin, you should resolve it as soon as possible. Amen? Sabi po ng verse as I end, verse 26, truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Minaksimum na ni Lord yung senaryo, kakabsat. Sabi niya, magsettle na kayong dalawa bago kanya ihatid doon sa judge. Bakit, kakabsat? Kasi sabi niya, I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Bakit kaya sinasabi ni Jesus ito, kakabsat? Isingit ko lang yung explanation, kakabsat, kasi baka may floating question na naman kayo sa pag-uwi nyo, kasi kakabsat. Kasi nung time ni Jesus dito, someone who couldn't pay a debt. At dati madi nga makautang, at dati madi nakabayad ito utang na. Yung isang tao, hindi niya kayang magbayad ng kanyang utang. At pinapatapon po siya sa kulungan. Kulong ka hanggang sa mabayaran mo ang utang mo. At kung hindi mo mababayaran, pwede kang mabulok doon habang buhay. Again, unless someone came to pay your debts, ay pwede kang makalabas. But then again, if you cannot pay, you will stay there forever. So wag mo nang hayaang makulong ka, tas hindi mo mabayaran yung penalty ng ginawa mo. I am not referring physical nga kulong detoy, kung kunak detoy kakabsat. Amoy tatag bibiyahe kami kinila kay i-meditate ko detoy. Ko na nga, unless someone came to pay your debts, ay pwede kang makalabas. DJ pay ko na nga, truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Ti pangyayarigak deti kakabsat ket ingana nga madi mo nga napakawan DJ kabsat mo. Hamon to pulos nga mailis yan DJ judgment nga maipataw kinyam kas JT pa nakaawat ko kabsat. Nagigets nyo ba? Okay? So wag mo nang hayaang hindi mo mabayaran yung penalty ng ginawa mong insulto sa tao na yan. Okay? Mapakulong ka habang buhay. Settle mo na kayong dalawa. Kasi malalambing mo naman, kakabsat. Mahal ka naman nung tao eh. Mahal mo din siya. Alam ko yon kakabsat. Masisettle nyo yan. Amen? Sa mga viewers natin, kung may mga ano-ano kayo dyan, settle it right away. And sa church po natin, kakabsat, hayaan po natin na love ang mangibabaw. Again, sa introduction ko po kanina, and last Sunday, that love of most will grow cold. Tama po, kakabsat. Saan nagsisimula? Kapag hindi ka na nagpapatawad. Manlalamig na talaga ang puso ng simbahan kapag hindi na tayo nagpatawad sa isa't isa. Hanggang sa mabuo na yung galit at paghihiganti sa atin. You know, self-control is good. So God wants you to control your thoughts, your heart, and your mouth. Amen? Because you will be held accountable. Amen? Palakpakan tayo manitiapo, kakabsat. Number 1, huwag ka na magalit. Leave your gifts at the altar. Mamaya, gagawin natin yan sa worship natin. Amen? Amen? Iwan mo muna. Pero settle it in your heart. Sige, I'll reconcile with this person. Tawagak to ni kabsat ko. Number 2, settle matters quickly. Now, to summarize our lesson or big picture, kakabsat, I want you to remember this. Diyan ka muna na isura ko ita. Awan sa. Number 1, kakabsat, laglagi po nyo dito yan, yung lilipatan. Number 1, are you ready? Ang galit ay parang punyal. Muyuti punyal? Knife. Ang galit ay parang punyal. Bumabaon hanggang sa malalim na laman. Kaya wag niyong hahayaan na may galit sa puso ninyo. Pangalawa, ang galit ay parang apoy. Kumakalat sa lahat. At pag kumalat, hindi mo na mapapatay, maraming madadamay, marami ang masasaktan. May katlo, ang galit ay parang bagyo. Humahampas kung saan-saan. Sinisira ang anumang daan, iiwan ang lahat ng kalat, sira-sira, wasak-wasak. Kaya mag-ingat ka. Malagip tayo pa'y kakabsat. Ano ang galit? Number 1, ang galit ay parang
Number 2, ang galit ay parang apoy. Number 3, ang galit ay parang bagyo. Amen. Ang regalo po natin sa puso natin ay malusog na puso. Regalo mo sa Panginoon ang isang kaluluwang walang galit. At regalo mo sa banal na espiritu ay galit din. Galit sa kasalanan at galit sa kasamaan. Okay? And lastly, kakabsat, if we will summarize this preaching, regalo mo sa kapwa mo ang pusong hindi binabago at hindi minamansama ng galit. TFCF, hindi po natin maiiwasan ang galit. Hindi natin maiiwasan yan. Sabi ko nga sa inyo, guilty ako dyan. Guilty tayong lahat. Magagalit tayo, may offense tayo na magagawa tayo. Pero maiiwasan po natin yung buhay na may galit. Naalayo, kakabsat? Naalayo? Amen. So, get rid of anger. Amen. And say no to anger. Amen. Huwag ka na magalit. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Amen. Amen. Huwag ka na magalit. Now, kaabsat. Huwag ka na magalit. Okay. Now, like what I've said, before we finally pray, kakabsat, this has been ministering to me last year pa. Tay ko na akong kakabsat na experience ko detoy. Iso nga naaramid ko daytoy, kakabsat, 2 years ago. Sabi ko sa isip-isip ko, is it possible for me to live without anger? Or i-paraphrase ko, kakabsat, is it possible na may zero anger ako? Maraming sinabi na masasakit sa akin, tapos nagpintas di pa nakararamat ko, on fire sa lahat ng mga programs ng church and everything. Busy ministering in every Bible studies and prayer meetings, tapos madami pa akong malaman-laman na chismis dito, chismis doon, kasi kakabsat. Pero sabi ko pa rin na, kahit hindi sila humingi ng sorry sa akin, papatawarin ko pa rin sila. Hindi dapat ako magalit or wala dapat akong galit towards them. Of course, nagalit ako, kabsat. Simakit tinakam ko, kumbaga, teko na ako, binusbusog, kumatayan, ti panunok ko, deya. Ngayon, binaya akong, pinakawang kulat tayo sudan, kakabsat. So, TFCF, hindi po natin maiiwasan ang galit, hindi natin maiiwasan yan. Magagalit tayo, may offense, kakabsat. Teko na kung maiiwasan natin yung galit, yung buhay na may galit. Amen? Let there be no anger. Amen? Amen? Is that really possible? Amen, amen, amen. Kasi we want that kind of attitude of having no anger. Amen? And alam niyo po, sana ko binalik ni Lord doon sa Matthew chapter 5 verse 22, that do not be angry. Pero alam mo kung ano yung pinaka nag-support yung verse na yon? Is nung binasa ko pababa yung chapter 11 verses 28 to 29. Sabi niya, learn from me, for I am gentle in heart. Sumsumgarak pa rin kakabsat, basta malagip ko deta. Learn from me, kunana ni Jesus. Siyempre, kung pag-aaralan natin si Jesus, siya yung pinaka-offended na tao, kakabsat. Siya yung pinaka-betrayed na tao. Pero look at him, kakabsat. Sabi niya sa cross, oh, Lord, forgive them for they know not what they are doing. Pastor ako, anak ako, asawa ako, magkakasala ako, hindi ako perfect, kakabsat, magkakasala yung tao sa akin, pero I can settle things in my heart. Dahil ang sarap po mabuhay ng walang galit, church. That's why I've been living in this na wag ka na magalit sermon na to, kakabsat. And I can't preach it until it's done in my heart and in my life. Amen? Ang daming offense ng mga tao, madami ko ring offense sa mga tao. Amo yung kakabsat, idi last Sunday, idi na-preach ko detoy, adadati nag-message kanya, nga kunanakit, sister, sorry no, ada iti na ibagak nga madikinyam. Pakawanin nak, from the bottom of my heart ko na nakakasat. Duwa nga tao, dapay may isa, may katlo, hindi kinatawag ko iti. Kunana, from the bottom of my heart, sorry no, adaman iti madingan na ibagak. Alam mo yun, Jay, nabuya dalang deto yung sermon tayo, nabuya dalang ti service tayo kakabsat. Pero hangko awan ti malagip ko nga narami da kanyak, pero nagsorry da kanyak. And that's a great thing, kakabsat. Amen? So itata kakabsat, no, whatever stuff nga naramid ko man kanya, I'm sorry kakabsat, ang kumay sa maysan, sorry kakabsat, pakawanin da kuma. And if you will check my heart right now, kakabsat, wala po itong binabaon na sama ng loob or sakit tinakim, kakabsat, or sakit na salita ng mga tao. If you will check it right now, kasi
Nagpintas tay kunakon kakabsat, nagpintas ti agbyag nga awan iti galit iti puso na. Sana marating natin yung punto na yon. Amen? Hindi tayo perfect. Marami pa ding offense kakabsat, pero i-goal natin yung zero anger. Amen? I-goal natin yung no to anger. Amen? Amen. Lastly, paano natin i-overcome, i-goal yung no to anger? Learn to look offense. Dito iti natutunan ko kakabsat. Learn to look offense. Na sinasummarize po natin yung natutunan natin, no? Learn to overlook offense, na mga maliliit o malalaking offense, i-overlook natin. Bro, mama, ate, overlook kakabsat. Hindi mo naman papalagpasin ng papalagpasin, pero yung mga maliliit, pwede mo namang patawarin. Di mo na kailangang palakihin. And this is what I have learned for these 2 years kakabsat na minimeditate ko din ito. At tinetest ako ni Lord sa anger, mga kapatid. Una is learn to overlook offense kakabsat. Pero pangalawa, ang tinuturo po ni Lord sa akin is yung choose self-control. Yung piliin mong kontrolin yung sasabihin mo at sasabihan mo. Piliin mo yung sasabihin mo at sasabihan mo. And choose gentleness, na wag, kakabsat, choose gentleness. Lalo na sa mga pamilya natin, kamag-anak natin, biologically, or mga kapatiran natin sa church, sa mga tao kakabsat. Kasi yung asawa mo naman ay pwede naman kayong mag-wrestlingan sa bahay ninyo, magpapatawaran pa rin kayo kakabsat. Wala kayong choice kasi mag-asawa nga kayo, di ba? Pero sa mga kapatiran natin sa church, sa mga kamag-anak natin, leaders, pastors, marami nang nagawang masasakit yung mga tao sa inyo, di ba, kakabsat? Mga members, nasaktan nila yung mga pastors nila, and mga pastors, nasaktan nila yung mga members nila, kasi kakabsat. At mga churchmate, nasaktan din nila yung mga ka-churchmate nila. Nagigets yun, kakabsat, pastor to church, pastor to member, member to pastor, and member to member, kakabsat. Pero when we chose self-control, kakabsat, magiging maayos po ang lahat. And when we choose to gentleness, when we choose to be gentle sa isa't isa, kakabsat, magiging maayos po ang lahat. Mahal ko si pastor eh. Di ba kakabsat? Tita Lita, mahal kita. Mahal ko si kabsat Jeneline eh. Mahal ko si Manang Lingling. I-overlook ko kasi baka may pinagdadaanan din siya. Okay? Nagigets nyo ba, TFCF, kakabsat? And then pangatlo na natutunan ko sa 2 taon na to is yung maging matalino. Maging matalino sa lahat ng circumstance. We need to choose to be wise in all circumstances. Piliin natin yung tama, kakabsat. Hindi yung temporary lang na emosyon. Piliin natin yung tama. And lastly, this is what I have learned, and this is also a part of my introduction last Sunday and kanina. How can I live with no anger? Paano ako mabubuhay na walang galit? I chose love. I want to choose love over offense. Nasaktan na ka, chose mo pa rin ang magmahal. Kasi mas mahal kita kesa sa nagawa mo. Okay? Kaya papatawarin kita. Or ganito na lang, parang mas masarap pakinggan. I-paraphrase natin, kakabsat. Alam mo, pasalamat ka, mahal kita. Pasalamat ka, mahal kita, kaya papatawarin kita. Gijay kasjay, kundi pinakulong na kita. Pasalamat ka, mahal kita. Ang sarap pakinggan sa church, di ba? Isumsumbat mo ha, pero pasalamat ka, Manang Lingling ha, mahal kita, papatawarin kita, kakalimutan ko yung ginawa mo. Choose love. Amen? And alam niyo po, yun po yung nawala sa church ng Ephesus, doon sa Revelation chapter 2. Naalayo kakabsat, yung sabi ni Lord doon is, you forgot your first love. Hindi lang po siya love sa tao, kay Lord, kakabsat. Kasi ang Ephesus po, ang pinakasikat na church sa kanila. Kadagupan, kadagiti, 7 churches, sila yung pinakasikat. Kasi yung love nila sa isa't isa, kakabsat. Doon pumintig or doon sumikat yung pangalan nila sa church, kakabsat. Kaya pinupuntahan sila ng mga tao sa church kasi full of love daw po yung church na yon. Pero kitain dak, kakabsat. After 35 years, yung simbahan na yon nag-start maging code sa isa't isa. Yun yung sinasabi ni Jesus sa Revelation 2, you forgot your first love. Nakalimutan mong mahalin yung kapwa mo. Nakalimutan mong mahalin yung tao na yon.
Loving God is the easiest. Loving God is the easiest part. But loving people is the hardest part. That's why that's my conclusion, kakabsat. You got to make an effort to be loving. TFCF, church, let love keep us together, amen? Let love keep us together. Love kita bro, love kita sister, amen? Tito Ben, love kita. Tita Miriam, love kita, amen? Pastor, Kapsa JR, Kapsa Jeneline, mahal ko kayo. Manong Alba, Manong Alwin, pasalamat kayo, mahal ko kayo. Sabihin mo sa katabi mo yan, pasalamat ka, love kita. Kakalimutan ko na yung utang mo sa akin. Ay, wag naman natin, Joy. Pasalamat ka, love kita. Kakalimutan ko na yung ginawa mo, yung utang mo sa akin. Love kita. No to anger. Amen? Wag ka na magalit. Amen? Zero offense. Amen? Zero resentment. Amen? Zero murmuring. Amen? Zero anger. Amen? And zero gossip. Amen? Amen? Kasi mahal kita. Amen. Naiinis ako sa'yo, Manang Lingling. Inis na inis ako sa'yo, pero mahal kita. Alam mo yun? Inis na nanggigigil ako sa'yo, pero mahal kita. Amen. Ililibre ka ni Manong Alba mamaya. Amen. Amen. Tatayo nga po tayong lahat, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo or sa likod mo, lapitan mo yung pastor natin or sabihin mo sa mama mo, sa anak mo, sabihin mo sa anak mo, mahal kita. Lagyan mo na lang ng kamot sa ulo. Alam mo, mahal kita eh. Lagyan mo na lang ng kamot sa ulo mo. Alam mo, mahal kita. Naiinis ako sa'yo eh. Sige, go, 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 go. Tatayo tayong lahat. Sabihin niyo yan. Love kita. Love kita. Amen. 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 Sa worship team, sabihin mo, love kita kahit minsan nawawala ka sa tono. Amen. Amen. Church, our goal is huwag ka na magalit. Amen. Amen. Sigaw natin, huwag ka na magalit. Amen. One more time. Huwag ka na magalit. Amen. Taas mo ang kamay mo and let's ask God's grace to be in our heart and let's ask God to give us a pure heart, kakabsat, to give us a loving heart, a heart with no resentment, no offense, and with no anger. May we sing this song once again, kakabsat, a pure heart. Amen. Wag na tayong magalit. Wag na tayong magalit. Amen. Amen. Wag ka na magalit. May we sing that song and let the Holy Spirit saturate us. Before we end, hallelujah. Thank you, Lord. That's what I long for. A heart that follows on after thee. A pure heart, a pure heart.
And everybody say, Amen.